Hanggang 15,000 pisong ayuda sa mga retailer ang inihanda ng gobyerno. Ngayong maraming umaaray sa price ceiling sa bigas. Kung paano mapipili ang mga beneficiary at kung kailan yan target ipamahagi. Alamin sa pagsaksi ni Maki Pulido. May nagbenta ng palugi, meron ding nagsara na lang. Walang kita dito. Lugi pa kami dyan kung tutuusin. Kaya nga lang, syempre, pinatupad nila, kailangan sumunod kami. Pero iisa ang sentimiento ng maraming retailer ng bigas. Lugi ang bentahan kapag sinunod ng 41 pesos na price ceiling sa regular milled at 45 pesos na price ceiling sa well-milled na bigas. Wala naman tubo ma'am, lugi pa kami. Tapos pagod lang po. Ang ilang 41 pesos na regular milled madilaw o di kaya'y durog. Kinakagat pa rin ito ng ilang mamimili. May mga retailer ding nakasunod sa price ceiling dahil nakabili ng murang bigas sa supplier. Pero limitado lang sa 5 kilo ang ibinibenta nila kada pamilya para maraming makabili. Hiling naman ng ilang nagtitinda baka pwedeng paubusin muna ang stock ng nabili nilang mahal na bigas bago ipatupad ang price ceiling. Lalo't ang parusa para sa lalabag sa price ceiling hindi lang basta multa kundi kulong. Pinakamabigat niya syempre economic sabotage which is non-bailable. Mga profiteering and other crimes that are against commercial interests of sa taong bayan. Ang sagot ng gobyerno sa hinaing ng mga retailer, ayudang hanggang 15,000 pesos na kukunin sa 5.5 billion peso Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ang tutukoy sa beneficiaries, DTI at Department of Agriculture na makikipag-ugnayan daw sa mga retailer association para mahanap ang maliliit na retailers. Hinihintay raw ng DSWD ang listahan mula sa mga naturang kagawaran. Sila rin ang gagawa ng parameters kung ano ba yan, 15,000 pare-parehas or depende sa binili mo. Doon sa guidelines namin, kailangan sa retailer inaabot, hindi sa samahan. Target ng DSWD sa susunod na linggo ang pamamahagi. Dapat suriin ng DTI na mabuti, kaya gumagawa sila ng mekanismo na may proof of purchase. Short period lang tong pinag-uusapan rin natin. Opo. Kasi ang layunin lang nito, maubos, habang inuubos nila yung inventaryo nila ng mahal na nabili nila, yun yung sasagutin natin yung maaring damage sa kanila. Sa ilalim ng EO39, ang nakikitang dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas, bukod sa mga di makontrol na pangyayari sa ibang bansa, ay ang umano'y pagmamanipula sa presyo ng bigas ng mga nangho-hoard na trader at nagsasabwatang kartel noong wala pang anihan. Kamakailan, 7 warehouse sa Bulacan ang ni-raid bilang bahagi ng kampanya kontra smuggling. Binigyan sila ng oras para patunayang hindi sila guilty. Pero kung mapapatunayang iligal ang pagpasok ng bigas, pwede itong ipasubasta o i-donate sa gobyerno. In the long run po, ang mamayan po makikinabang dito. Bababa po ang presyo. Sa ngayon, mananatili ang price ceiling hanggat hindi ito inaalis ni Pangulong Bongbong Marcos. Apektado na ang ilang magsasaka ayon sa Federation of Free Farmers Cooperatives dahil bumagsak na rin ang farm gate price kasunod ng pagpapatupad ng price ceiling. Yung kasalanan ng mga hoarder supposed to be at saka mga price manipulator, bali yung farmer ang sasalo ng problema in the form of low palay prices. Tayo po sa DA ay pinapalakas po natin yung ating credit facilities sa atin sa ACPC. So meron po tayong mga credit program para sa mga magsasaka. Meron po tayong rice program na sumusuporta gaya ng nasabi ko sa mga binhi, sa mga equipment, sa mga post-harvest processing. Kapag po nakita natin na talaga pong meron ng pagbabago o nag-stabilize na yung presyo doon sa nararapat na presyo, ay maaari naman pong magrekomenda ang Department of Agriculture at ang DTI para sa pag-lift ng EO na ito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.